This is my Bible. I will not let this book depart from my mouth. I will meditate on it day and night, so that I may be careful to do everything written in it. Then I will be prosperous and successful. This is my Bible. Anong verse? Ano po? Verse Mateo 25, 31 po hanggang 31 po hanggang 46 po. 31 hanggang 46 po. Mateo 25, 31 po hanggang 46 po. Wala ka bang Bible po yan? Doon na meron. Ang may atay na po sa desire. Wala po nila doon. Okay na po ba? Pwede na po basahin? Ang paghuhukom. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitikot sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo. Mula pa nang likain ang sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom?" Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid ko ito ay sa akin ninyong ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa aking mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kangkon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramdam. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan na wala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At hindi namin kayo At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, ng pagkaita ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito. Ako ang iyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Amen. Tawagin po natin ang pasay.
Sige po, ano pong kaguluhan yan? Anong magulo? Sige po, anong magulo? Anong magulo? Sabi, hawakan po yung labi. Sige po. Hindi pwede yung kasi pastor. Hintayin lang po natin sandali yung translator para po itong mga kabataan natin makaintindi ng sermon. Kasi mga Japanese speaking na po sila eh. Baka doon mo sa isa-isa. Lahat po, makinig na po dito sa harap. Napasalamat po ako sa Panginoon sa Dito isang po, dito mo ilagay. bibigay niya ng opportunity kay nanay. Mga kasama niya. Makasama niya yung kaibigan ko nung araw pa, bago pa ako dumating dito sa Chiba. Bagong dating po ako sa Chiba, way back 1994. Ang una ko pong nakilala Itong part na po dito. ay ilang tao. Una po si Danny Baxter, nakilala niyo po yun. Pangalawa po, si Ate Opel. At saka po sila Ate Jeannie. No? Yung kasawa sila si Rico at saka si Jerry. Simula po noon, lagi na ako nakilala Ate Opel. Yan po si Ate Opel. Tuwing yasumi ko po ng Tuesday, bago ako mamasyal, pupunta muna ako sa kanila. Makikikain doon. Makikikain sa kanila. Bago po ako mamasyal. Kasi lagi nagluluto yan sa Ate Hotel. Ang bahay nila sa tapat lang ng hotel na pinagtatrabahuan ko. Kaya tuwing yasumi ko po, dadaan po ako sa kanila para kumain. Lagi po kami nagkikita sa Point. Ay, sa Tiger pala. Sa Tiger ng araw. Kaya siya po ay matagal ko ng kaibigan. Tapos po, nung na-born again Christian po ako, medyo nawala na po ako sa sirkulasyon sa Chiba. At naging busy na po ako sa Christian fellowship. Naging mga kaibigan ko naman ay Christian. Kaya po tuwan-tuwa ako nung sinabi ni nanay na pupunta raw si Ate Opel. Kasi sa mga nagpasaya sa akin sa Japan. No? Siya. Napakabait niya ni Ate Opel. Mapagbigay. Kaya hindi yumaman. Kasi bigay. Pero purihin ng Panginoon sapagkat itutuwid ng Diyos yung mga bagay na pagbibigay natin at may gantimpala ito sa Diyos. Kaya sa araw pong ito ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang napakahalagang salita ng Diyos na kung saan ay nane-neglect o hindi masyadong napapansin sa loob ng church. No? Dito po sa loob ng church na to, alam ko pong lutang na lutang po ito, yung pagbibigay. No? Alam ko pong ituro ko na po sa inyo ito matagal ng panahon. Pagbibigay po sa mga kapatid, pagbibigay po sa mga nangangailangan. Subalit, bago dumating po ang araw ng Biyernes na kung saan ay doon po ako kumukuha ng aking pong ituturo sa inyo. Ako po ay tinuruan ng Panginoon sa isang pangyayari na paulit-ulit pong pumupulit kayo sa aking isipan, sa aking puso, maski sa aking pong pagtulog. Ako po ay nagigising at parang sinasabi sa akin ng Espiritu ng Diyos na magturo ka tungkol dito. Magturo ka tungkol dito. Gusto ko pong ikwento sa inyo ang isang karanasan ko na nagturo sa akin ng napakalaki. Sapagkat ang Diyos po ay nagtuturo po sa bawat pangyayari na nakikita natin sa bawat sitwasyon.
kung sensitibo tayo sa presensya ng Diyos. Maraming pagtuturo po ang Diyos sa buhay natin na nine-neglect natin, hindi natin pinapansin sapagkat akala natin ito ay pagre-rebuke lang ng kapatid o kaya naman pang-aasar ng kung sino, pero hindi natin alam na itinutuwid na tayo ng Diyos. No? At napaka-sensitibo po ng aking pong spirito doon. Kwento ko po sa inyo ang pangyayari, na makinig po kayo lahat bago po ako magsimula ng aking pong sermon tungkol po sa pagbibigay. Na ang title po ay Giving That Will Lead to Eternity. Well, yun ba'y nakalagay dyan sa program? Giving That Leads to Eternity. Wala ba? Yun po. Giving That Leads to Eternity. Ganito po ang nangyari. Sabi ko, Lord, naituro ko na ito na pa eh. Ituro mo muli. Sabi sa heart ko ng Lord. Paano po? Ganito po yung karanasan nangyari sa akin ng Huwebes. Hindi kayo mabuti ha. Dito pa lang po makaka-relate na kayo at matuturuan kayo ng Panginoon. Merong kapatid sa church na walang trabaho. Walang trabaho. So, ilang panahon na siyang walang trabaho. Meron akong hinatid na tao. Pagkatapos sabi niya sa akin, Pastor, pakibigay po ito kay kapatid ganon. Bibigay siya ng napakaliit lang na halaga. Napakaliit lang siya. Sabi ko, bakit ka magbibigay? Okay lang ba kayo? Okay lang ba kayo? Kasi po, yung tao pong nagbigay ay galing din po sa wala. Wala siyang trabaho, kaumpisa lang niya magtrabaho, at galing sa wala po yung pamilya. Sabi ko, magbibigay ka, okay lang ba kayo? Sabi niya po sa akin, okay lang po ako kasi po, nagtrabaho po ako, di ba? Alam kong ang trabaho niya, wala pang isang linggo yata siyang nagtatrabaho. Sabi niya sa akin, cut off po kasi namin, umabot po yung sweldo ko dun sa cut off, kaya po meron po akong sinweldo. Okay. Pumasok sa puso ko na wag mo siyang pigilang magbigay sapagkat i-bless niya yung tao at i-bless ko siya. Sabi ko, okay. Sige. Tuwa ako doon. So, nung ibinigay ko naman doon sa taong nangangailangan, parang umiiyak sa niya, ano po ang tanggapin? Kasi po, wala rin naman sila. Parehas lang naman kaming wala. Ganun. Sabi ko, wag mong hadlangan yung gusto niyang mag-bless sa'yo. Wag mong hadlangan yung blessing ng Lord sa Kanya. Ano? So, nakaka-bless pong isipin na sa kabila po ng kakulangan, meron siyang pusong magbigay. And then, tinuruan ako ng Panginoon. Sabi ko, Lord, marami namang mapagbigay sa church. Maraming mapagbigay sa church, alam ko yun. At lutang na lutang yun sa gift sa church. Alam niyo, sabi sa akin ng Lord, sa heart ko, marami talagang mapagbigay sa church. Pero, ituro mo siya sapagkat hindi pa abot ng ganung klaseng pagbibigay ang karamihan sa church. See, we can give out doon sa pera natin na excess. Amen? Doon sa ating pong excess money, nakakapagbigay tayo. Amen? Kapag sobra ka, pwede kang magbigay. Amen? Pero kapag wala ka na, kapag ang pera mo na lang ay yun na lang, can you still give? Can you still give? Even myself, tinuruan ako ng Panginoon. That kind of faith, sabi ng Lord sa akin, that kind of faith, I want you to teach now. Kind of faith. Mananampalataya yun. You see? Ang masakit noon, alam niyo po, sabi ng Panginoon, ang mga nauuna, mauhuli, at ang mga nauhuli, nauuna. Kapag born again lang nun, alam ko. Kapag born again lang. Pero napaka-sensitive sa Espiritu ng Diyos. Sensitive sa Espiritu ng Diyos.
And now, ikukompleto ko sa inyo kung ano ang pagtuturo ng Diyos tungkol sa pagbibigay. Alam ko mapagbigay tayo lahat dito sa church, nagbibigay tayo. Pero katulad nung pagbibigay ng isang widow doon sa templo ng Diyos, diba, nung nandun si Jesus Christ, may kanya yun, minsan nandun si Jesus Christ sa loob ng templo, pagkatapos nandun din yung mga disciples niya, tapos may mga nagbibigay, offering na siguro, may mga nagbibigay, merong nagbigay ng malaki, no? May nagbigay ng malaki, may nagbigay, pumunta yung isang widow, nagbigay ng ilan kusing yun? 3 kusing ba yan? Isang kusing? 5 kusing? O, diba tama? Ilang kusing yun? Brother Arnold, ilang kusing? 3 kusing. Nagbigay ng 3 kusing, ha? 3 kusing. Pagpalayo natin dito sa Japan, 3 yen. Yung iba nagbigay ng ichimang, nimang, tuka. Yung isa naman, simple-simple yung matanda, widow. Binigay niya yung 3 yen niya. Sasabi ng Panginoon, tinuruan niya yung mga disciples niya, sino sa kanila ang kinasihan ng Diyos? Kanino natuwa ang Diyos sa kanila? Sabi ni Jesus Christ, hindi doon sa malaking nagbigay. Natuwa ang Diyos doon sa widow na nagbigay ng 3 kusing. Sabi ni Jesus, alam niyo kung bakit? Kasi yung nagbigay ng malaki, sobra lang nila yun sa dami ng pera nila. Hindi sila nasaktan doon. Pero yung nagbigay ng 3 kusing, ang ibinigay niya, yun na yung kabuhayan niya. Yung kasunod nun, hindi niya na alam kung kailan siya kakain niya. You see? Ang prinsipyo ng Diyos sa prinsipyo ng tao, magkaibang magkaiba. Amen po ba? Sa tao, pag tinignan kung sino yung malaking nagbigay, wow, bravo! Iba ka, ang galing mo! Masyado kang giver! No? Balit hindi tinitignan ng Diyos kung ano yung binigay mo, ang tinitignan ng Diyos kung ano yung natira sa'yo nung nagbigay ka. We can give because we have so many. But what about kung wala na tayo? Can we still give? Ngayon, ano po ang relevant nito sa ating buhay spiritual? Ano yung kapakinabangan nito sa ating pong buhay Kristiyano? Pwede niyo sabihin, ano naman yun, Pastor, pagbibigay lang naman, may ako naman, saved naman ako born again Christian naman ako, okay lang naman yun. Basta born again Christian, automatic pupunta sa langit. Tignan po natin. Tingnan natin kung ano ang salita ng Diyos. Sasabihin ko po sa inyo na yung pagbibigay po sa kapwang nangangailangan, malaki po ang kinalaman nun kung ikaw ay makakapunta sa langit o hindi. Gusto niyo pong malaman kung paano? Kinig po kayo. Let us pray. Father, I glorify you, I magnify you. Sapagkat po ikaw ang nagtuturo sa amin sa iyong tapat na salita, Panginoon. Masakit man tanggapin, Panginoon, ang mga katotohanan sapagkat hindi kami nakarating sa iyong panuntunan. Subalit natutuwa kami, O Diyos, sapagkat hindi huli ang lahat upang kami ay turuan mo ng tamang konsepto ng pagbibigay upang sa ganon, O Diyos, ay maging kalugod-lugod ito sa iyong harapan. Hindi lamang ito kalugod-lugod sa taong tumatanggap ng pagbibigay, kundi higit sa lahat maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Sapagkat mabuti kang Diyos, ang puso mo ay para sa mahihirap, ang puso mo ay para sa mga nangangailangan. Gawin mo kaming katulad, Panginoon. Gawin mo kaming tapat sa iyong salita. Ingatan mo ang iyong salita sa bawat puso, Panginoon. Ganon din, O Diyos, gamitin mo lang aking bibig upang maipahayag ang iyong salita. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ganito po ang sabi. Kung nandiyan po yung mga Bible nyo, Matthew chapter 25, verse 31, kung may mga Tagalog kayo. No? Gusto ko sana itong i-dramatize dito ng konti para medyo maganda yung dating.
Gusto nyo? May konting dramatize ng konti? Sige, babasahin ko muna sa inyo yung ilang parte. Ang sabi nito, sundan nyo po ako, may Tagalog dyan, di ba? Sundan nyo ako, verse 31. Sa mata lang ha, sundan nyo ako sa mata ng pagbabasa. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. All the nation will be gathered before Him, and He will separate the people one from another, as shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. Tingin dito. Malinaw na sinasabi ng Biblia na darating muli si Kristo. Amen? Alam niyo yung kantang, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. So malinaw ito na si Kristo ay muling babalik. Ngayon, napag-aralan natin yon sa Book of Revelation, kung paano siyang bumalik, kung paano niyang sinugpo ang kanyang mga kaaway. No? Ngayon po, ang sabi rito, babalik muli ang ating Panginoong Jesus kasama ng mga angels niya and saints. Pagkatapos po, isa-separate niya yung mga tao na kumikilala sa Kanya kasi ang sheep po, representative po yun ng mga taong kumilala sa Diyos. Kay Kristo bilang tagapagligtas. At dito naman sa kanan, representasyon po ng mga goat na hindi po kumilala kay Jesus Christ as their Lord and Savior. So, dalawa po ang madadatnan dito ni Kristo pagbalik niya po. Pero tingnan po natin, bakit po ganon? Pinag-aralan po natin sa Book of Revelation, ng mga nakaraan, ang sabi po doon sa chapter 19, Jesus will come back, no? At meron siyang sword sa bibig, and He will smite all His enemy. Sabi ganon, papatayin lahat papatayin lahat ng kalaban niya, yung mga soldado na kalaban ni Jesus Christ na lalaban sa Kanya, papatayin niya ito lahat. Amen. So, ang thinking doon, kasama yung mga tao na nagpatatak ng 666. Alam niyo yung 666, di ba? Na yung sa panahon na yon, pag malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesus, magkakaroon ng isang presidente ang buong mundo, pagkatapos po uubligahin niya ang lahat ng susunod sa kanya na magpatatak sa noon ng 666 o kaya dito sa kamay. Paano ngayon yan? Nangyayari na yun sa US. No? Yung RIF, naglalagay na dito ng chips. Hindi na kaya yun. So, yun po ang sabi. Ngayon, may tanong po. Kung sa Book of Revelation, binabanggit doon na lilipunin lahat ni Jesus Christ sa chapter 19, yung kanyang mga kalaban, no? Lilipunin lahat ng kalaban niya, lahat ng may 666, lilipunin lahat ito ni Jesus Christ. So, automatic na thinking, ang matitira lang po doon ay yung mga Christian o yung mga walang tatak ng 666. Amen? Ngayon, sabi ko, Lord, paano mangyayari yun? Eh dito sa chapter 25, ang sabi mo, pagbalik mo, meron ka pang ihihiwalay na sheep at meron ka pang ihihiwalay na goat. So, ibig sabihin, meron pang matitira sa mundo, bukod dun sa may mga tatak na 666 na nilipol na ni Jesus Christ, pagbalik niya, meron pa rin mga tao na walang tatak na 666 na hindi kumikilala kay Jesus Christ as their Lord and Savior. Tama ba? Pag pinagbasihan natin yung dalawang scripture, pag binasihan lang natin yung Revelation chapter 39 at chapter 19, ang isipin natin na nilipol na ni Jesus Christ lahat ng kalaban niya, matitira na lang ay yung mga kumilala kay Jesus Christ as Lord and Savior. Amen? Pero pag tinignan natin itong Matthew chapter 25, pag nagkaroon tayo ng cross-reference, makikita natin, bakit sabi rito sa chapter 25 ng Matthew, meron pang matitira. Bukod dun sa pinatay ni Jesus Christ na may mga tatak ng 666, meron pang matitira ng mga tao na hindi kumikilala kay Jesus Christ as their Lord and Savior. Subalit, wala silang tatak ng 666 sapagkat hindi sila nilipol ni Jesus Christ. Amen po ba? Malinaw po ba yan? Hello, malinaw ba yan? Ngayon, ang tanong, sino po itong mga tao na ito na hindi nagpatatak ng 666 at hindi sila pinatay ni Jesus Christ nung bumalik si Jesus Christ? Sino ngayon itong mga tao ito? Hindi po. Yung 144,000, yun po yung mga Jews na may tatak dito ng Diyos.
Meron tanong pa rin pang isa. Kung ang sinasabi doon sa Revelation chapter 8, ano chapter yun? 7 ba yan? Yung sinabi mo? Yung mga tatak. Pero din sinasabi na pinakawalan ng Diyos yung mga evil spirit o yung mga demonyo doon sa abyss. At pagkatapos ang sabi doon, kakagatin nila ng kakagatin yung mga tao. Ang sabi doon, basta wag lang yung may seal ng Diyos dito. Ang hindi kakagatin ng mga beast na yun. Sa panahon yun. Ang sabi ko sa Lord, Lord, kung yung may mga tatak ng name mo dito, ay yung mga tao na walang tatak ng 666, bakit meron ka pang ihiwalay ng mga goat? Amen? So, ang sagot po doon, yung sinabi ni nanay, ang binanggit pong merong silang ng Diyos sa noo ay yung 144,000 na Jews. So, ibig sabihin po doon na yung kakagatin lang ng mga beast ay yung may mga tatak ng 666. So, yung walang tatak ng 666, hindi po yung kinagat ng mga beast. So, ganito. Para malinaw po. So, sa makatuwid, nung bumaba po si Jesus Christ, pinatay niya po, bago siya bumaba, pinatay niya lahat yung may 666. So, nung dumating siya, may natira ngayon na mga born-again Christian, yung tunay na born-again Christian, na hiniwalay niya sa kanan, yun yung mga sheep, at yung mga goat, hiniwalay niya sa kaliwa. Ang tanong, sino po yung mga nasa kaliwa? Ang sagot ko po ganito. Sarili ko lang po ito kasi wala po ito sa Bible. Pinag-isipan ko, pinag-play ko kung ano ang paano yun. Ganito. Ang resulta po doon, ganito. Hindi po ba lahat ng mara-rapture ay born-again Christian? Again ha, yung born-again Christian, hindi po ibig sabihin nun yung mga nagsisimba sa born-again church. Kung hindi po, yung mga tunay na tumanggap kay Kristo sa puso nila bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil po, pwedeng nasa loob kayo ng simbahan ng born-again Christian, pero hindi naman kayo born again. Hindi yun, di ba? Matagal na natin pinag-aralan yun. So, ang tunay na born again, hindi po yung kasapi sa samahang ito, kung hindi po ang tunay na born again, ay yung tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas nila. Yung humingi ng tawad sa Diyos ng taimtim, no? At nanampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga utos. Whether nandito ka sa church na ito, o hindi ka pa nakakapunta sa church ng born again, o kaya naman nandito ka sa loob ng simbahan. So, pwede rin naman, nasa loob ka ng simbahan, kasama ka sa mga born again Christian na tunay, pero hindi ka tunay na born again. Pwede po yun. Kaya na, hindi bias yan. Here. So, sino ngayon yung mga walang tatak ng 666? Ganito po ang aking sagot dyan. Yung po yung mga tao na may pagkilala sa salita ng Diyos. Of course, bago dumating si... Nung rapture po, ang ibig sabihin po ng rapture, bago po dumating si Jesus Christ, kukunin niya po tunay yung kanyang mga hinirang, yung mga tunay na born-again Christian. With the wink of an eye, mawawala po sa paningin. Kunwari, si nanay, tunay na born-again Christian. Si pastor, hindi pala tunay na born-again Christian. Wak-wak lang ng wak-wak. Diba? Akala mabait si pastor, to ka, magaling magsalita, to ka. Pero in the back of his mind, yung heart pala niya ay evil. Pwede yun, di ba? Pwede, di ba? Mabait ako sa harap, napakabuti kong tignan, pero yung heart ko pala evil. So, sa rapture, kukunin ng Diyos si nanay, with the wink ko pala, mawawala siya, maiiwan ako. Sapagkat may papanggap lang naman akong born again, kahit pastor ako. Amen? So, ganun din sa bawat isa sa atin. Kung itong kaliwa na to ay mga tunay na born again Christian, itong mga nandito ay hindi born again Christian. Sa rapture po, ito po ay kukunin ng Diyos with the wink of an eye, mawawala silang bigla, at kayo dyan, na nandyan, hindi na kayo magugulat. Kasi napag-aralan niyo na may rapture. Magugulat lang kayo kasi naiwan kayo. Ay, naiwan ako! Kahit nag-church ako, naiwan ako. Ano ba yan? Naiwan ako. Ibig sabihin, hindi ka tunay na born again Christian. Ibig sabihin, nagpo-profess ka lang na born again Christian. So, paano po ito? So, pagdating ni Jesus Christ, ako nag-preach ako rito. Talaga naman itong mga bataan na ito. Wala namang katigil-tigil dito. Practice ba kayo mag-preach?
Sige. Pakihawla muna yung pag ayaw pa hawla, latiguin. Joke. So, ganito po. So, hindi po na-rapture. So, naiwan po. So, dumating man ang Antichrist, naiwan ka. So, alam mo yung mga aral tungkol sa church, tungkol sa Antichrist, yung darating na presidente sa buong mundo. Ang kanyang purpose is lagyan lahat ng 666. Amen? So, dahil nag-aral ka sa loob ng church, natutunan mo yung tungkol sa Revelation. Naku, hindi ako pwede magpalagay niyan. Naku, pag nalagyan ako niyan, automatic sa kanya na ako. Amen? So, hindi ka ngayon magpapalagay ng 666, magtatago ka lang. Pero hindi pa rin nangangahulugan na born again ka na. Amen? Amen? Diba? So, binanggit ko ngayon dito sa loob ng church, sa mga born again Christian. Hindi lang tayo, maraming born again Christian sa buong mundo. Amen? So, maraming born again Christian na parang ang nangyari lang ay nagpalit lang ng relihiyon. Amen? From Catholic, lumipat ng born again. From Saksi ni Jehovah, lumipat ng born again. From Iglesia ni Cristo, lumipat ng born again. Sapagkat ang akala nila o turo ng maraming pastor, kapag ikaw ay sumapi sa born again, ikaw ay mapupunta sa langit. Kaya ang karaniwang turo. Amen? Punta ka sa harap, pag-pray ka ng salvation, you accept Jesus Christ in your heart, amen. You repent of your sin, amen. Congratulations, you are now born again Christian. Ha? Born again ako? Uy, born again na pala ako. Nabola ng ganong klaseng turo. So, kahit po sa born again Christian, marami pong hindi born again. Kahit sa maraming born again Christian church, marami ang hindi born again. Marami doon buwang again. O kaya naman, ano pa man tawag? Born again. Born again. Born again. O kaya buwang... No. So yun po. Ngayon, sinabi ko po yung sa born again. Ngayon po, marami naman din pong tinatawag ng mga Christian community na alam din po ang aral tungkol sa Revelation, tungkol sa 666. Makikita niyo sa Facebook, si Pope Beto, pag ano na, ganito, lalabas na yung Antichrist, nabasa niyo yan? So, or, maski po yung mga Catholic, alam din nila na pag nagpatatak dito ay kay Diablo ka na. Kaya nga, pagka, 666, ayoko niyan. Diba? Kahit sino yon. Kahit sa Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Mormons, kahit ano pang mga basta Christian, pinag-usapan si Jesus Christ doon, pwedeng mangyayari po na kahit sila, alam nila na pag tinatakan dito ng 666, kay Satanas ka na. So, ang mangyayari po, bago dumating si Jesus na rapture, naiwan ngayon yung maraming tao na professing Christian. So, akala ngayon nila, porket hindi sila natatakan dito ng 666, ay born again na sila. Kumilala na sila kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Amen? So, nandun na tayo sa senaryo na yun. Dumating si Jesus Christ ngayon, kasama ng mga angels. Pinatay na lahat ng mga 666. Yung Antichrist, tinapon dun sa abyss. Yung false prophet, tinapon na roon sa impyerno. Tapos, nung dumating siya ngayon, eto ka mo, siyempre naglabasan ngayon yung mga tao. Eto na si Jesus Christ. Kahit naman sa Christian community, kilala si Jesus Christ. Amen? Mormons, naniniwala kay Jesus Christ. Ang Saksi ni Jehovah, naniniwala na Savior si Jesus Christ, hindi lang nga God. Ang Iglesia ni Cristo, naniniwala din kay Jesus Christ, hindi lang siya Diyos, pero Savior din siya. Ang Catholic, naniniwala rin kay Jesus Christ as Lord and Savior. Diba? Amen? Amen. So, naglabasan ngayon. Naglabasan na. So, ang akala ngayon ng lahat ng marami, ito na si Jesus Christ, ito na yung tagapagtanggol natin. Si Jesus Christ. Amen? Amen? Siyempre, pag nagtatago ka sa kuweba, at alam mong napatay na lahat ng mga Antichrist, napatay na lahat ng may mga tatak, ang pakiramdam mo, safe ka na. Amen? Amen? So, labasan ngayon yung mga tao. Labasan. Yay! Hallelujah! Dumating na si Lord! Dumating na si Jesus Christ! Ang ating tagapagligtas! Ang ating Savior! Saya-saya. Dumating ngayon si Lord, si Jesus Christ. Ito na ngayon. Ito na ngayon sinasabi. Pagdating ni Jesus Christ, ang sabi nga nun, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His throne doon sa Jerusalem in heavenly glory, and all the nations will be gathered before Him,
And he will separate the people from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats in his left. Patay. Kiss ba yan? Ito ngayon ang nakakatakot. Yung inaakala mo na born again ka, magkakaalaman kung genuine kang born again o hindi. Kung hindi ka naman born again Christian, kung sa ibang sekta ka naman, magkakaalaman kung sinamba mo si Jesus Christ sa puso mo. Yung tunay na Jesus Christ ng Bible, na sinasabi sa Bible, hindi yung Jesus Christ na krinate mo sa utak mo, o yung Jesus Christ na sinabi ng mga lolo't lola mo, kung hindi yung Jesus Christ ng Bible, na pinaniniwala mo, kung tunay na siya yung pinananampalatayaan mo, ganito ang gagawin ngayon ng Lord. DM, dito ka. Hindi, wag ka na, meron kang ano. Dito, dito ka, ikaw dito, ikaw dito, ikaw dito, ikaw dito, ikaw dito. So, bakit kaya dito ako? Uy, dito ka rin? Si Pastor dito rin. Sigurado na tayo! Kasama na si Pastor dito. Ay, si Evangelist, ano nandito rin? Ay, si Popo, si Father nandito rin. Kasama rin natin. Si Monsignor, si Bishop. Ang dami. Kasama dito. Dito ngayon sa left. Sa right pala, dito yung mga nakabahan niya yung kung sino. Ngayon, sabi ng Lord, hindi kayo mabuti. Ito ang nakakatakot. Ito ang sabi ng Panginoon. Then the king will say to those on his right, to Jesus Christ as king, hindi na po siya babalik ng baby. Hindi na po siya magpapakapako sa krus. Hindi na siya magpapakumbaba. Hindi na siya sasampalin, tatapakan, ipapako sa krus. Hindi na siya magsasalita. Hindi na siya yung Christ na hindi magsasalita habang inapit. Ito na ngayon yung Kristo na reigning King and Judge. Siya na yung magdidesisyon kung ikaw ay sa eternal hell o eternal life na kasama niya. And what? Kung ano sasabihin niya? Then the king will say to those on his right, "Come, you are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world." Ano ang reason? Sabi ng Panginoon, dito kayo, tanggapin nyo ang mana na para sa inyo bago pa gawin ang mundong ito. Kami ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kami ang mamumuhay sa mundong ito ng 1,000 taon. Kasama si Jesus Christ at pagkatapos na ay mamumuhay sa eternal life na kasama ang Diyos. So, bakit? Nagsisigawan dito sa kabila. Bakit sila? Bakit sila? Bakit kami hindi? Relax lang kayo, hindi pa kayo ginadjudge, dito pa lang. Sapagkat nung ako ay nagutom, ako ay pinakain ninyo. Nung ako ay nauuhaw, ako ay pinainom ninyo. Nung ako ay walang masilungan, pinasilong ninyo ako. Nung ako ay nakulong, ako ay binisita ninyo. Nung ako ay nagkasakit, binisita ninyo ako, inarugan ninyo ako. Kaya sinasabi ko sa inyo, tanggapin ninyo ang inheritance na para sa inyo before the foundation of the world. Ang nakakapagtaka, ang pinagtatakhang ko, bakit sa dami-dami ng rason na pwedeng irason ng Diyos para ang isang tao ay mapunta sa langit, bakit ang irarason niya ay yung pagbibigay sa mga walang kakayanan sa buhay? Naisip niyo ba yun? At may nasasabihin niya rito sa kanan, ay sa kaliwa. Sa kaliwa. Nasabihin niya sa kaliwa, kayo na mga makasalanan ay mapupunta sa walang hanggang apoy ng dagat-dagatang apoy hanggang magpasawalang hanggan. Bakit? Sapagkat ako'y nagutom, hindi nyo ako pinakain. Minsan akong kumatok sa inyong ako'y nauuhaw, hindi nyo ako pinainom. Ako'y nakulong, hindi nyo ako dinalaw. Ako'y nagkasakit, hindi nyo ako inaruga. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, anuman ang hindi nyo ginawa sa pinakamaliit ninyong kapatid, hindi nyo ginawa sa akin. Boom. Bakit hindi ang sinabi ng Diyos?
Ganito. Kaya kayo mapupunta sa langit, nasa kanan. Kaya kayo mapupunta sa langit kasi kayo yung mga nagsilbi sa akin sa simbahan. Kayo yung mga talaga namang laging nasa church. Kayo yung mga nagtatights, kayo yung nag-o-offering, kayo yung palaging nandun sa church, kayo yung nagpipreach, kayo yung Bakit hindi kaya yun? At yung maganda pa dito, kahindik-hindik. Ito yung Matthew chapter 25. Pag pumunta kayo sa Matthew chapter 7, ganito po ang sabi. On that day, tinitignan ko ito sa Matthew chapter 7. Kung ito po ay kasama, itong dialogue nito kung kasama doon sa Matthew chapter 25, itong Matthew chapter 7. Sige, Matthew chapter 7, verse 21. Sige, Matthew chapter 7, verse 21. Sige, uklatin niyo po. Doon din sa Mateo na yon, kaya lang Matthew chapter 7, verse 21. Tingnan niyo, ang sabi doon kasi, on that day. Pag sinabing on that day, pwede rin yung sabihin na sa pagdating ni Jesus Christ, meron din itong mga tao ito magre-reklamo sa Kanya. Tingnan niyo ang sabi. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Hindi kaya, verse 22. Many will say to me on that day. Pag sinabing on that day, pwede yung pag namatay ka, o kaya naman on that day doon sa judgment day, sa pagbalik niya. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons and perform miracles? Sabi ng Lord sa kanila, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Gawin natin dramatization, hindi nakukuha ng kaya ko naman mata. Sabi ng Panginoon, dahil kayo, pinainom niyo ako nung ako'y nauuhaw, pinakain ninyo ako nung nagugutom, at ako'y dinalaw ninyo sa bilangguan, ako'y nabilanggo. Kayo ay merong tatanggapin na biyaya, kayo makakasama ko sa buhay na walang hanggan. Habang sinasabi yun ng Lord, sumisigaw ngayon dito. Lord! Lord! Did we not prophesy in your name? Did we not heal the sick in your name? Did we not preach the gospel in your name? Sapagkat alam na nila na yung mga tao yun na sinabayan ng Lord, yun na pupunta sa langit. At itong mga nandito, alam na nila na hindi sila pupunta sa langit. Lord, did we not prophesy in your name? Did we not preach your gospel? Did we not heal the sick? Kaya sinabi ko may mga pastor sa panahon na yon na hindi makakarating sa langit, o may mga pare o kung sino pa man na matataas sa simbahan, hindi makakarating. Panta kayo. Sino sa inaakala ninyo na pwedeng magpagaling sa mga may sakit? Sino ang nakakapag-preach ng gospel? Sino ang nakakapag-prophesy? Hindi ba yung mga hindi kilala sa loob ng church? Kaya sila nagagalit sapagkat lahat ng ginawa nila sa loob ng simbahan, sa loob ng church na ginawa nila, pati sa mga miyembro nila, ng pagpapakahirap nila, ay nawalang saysay. At ang sabi sa kanila ng Panginoon, shh! You evildoers, I do not know you. Sa kabila ng mga ginawa nilang pagpapakahirap sa loob ng church, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kakilala. Why? Pwede yung kasunod na, sapagkat ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Ako'y nakulong, hindi niyo ako dinalaw. Ako'y nagkasakit, hindi niyo ako inaruga. Maaaring ginagawa mo yung mga bagay patungkol sa akin. Subalit, asa ng iyong awa sa mga tao nangangailangan? Hindi ba yun ang sabi ng Lord sa mga Pariseyo? Sa book of Matthew, Matthew chapter 7 siguro yun. Sabi ng ating Panginoong Jesus, you Pharisee, yung mga Pharisee, yung mga nagtuturo po sa panahon na yun ng ating Panginoong Jesus. You Pharisee, kayo, nasasabi niyo kayo ay mga nagtatights o nagbibigay kayo sa Diyos ng inyong mint, kuka, kung ano man yun na sinabi doon ng Lord. Pero kinalimutan niyo ang masigit na mas mahalaga. Yung magkaroon kayo ng mercy sa mga nangangailangan, magkaroon kayo ng justice doon sa mga naaapi. You see? Eh, nakakatakot. Nakakatakot. All of a sudden,
Akala natin ang punta natin sa langit sapagkat ginagawa natin yung mga bagay na para sa Diyos. And yet, ang gusto ng Diyos, hindi masama yung maglingkod sa Diyos. Pero sabi ng Diyos doon sa mga Pariseyo, ginagawa nyo nga yung mga bagay niya, pero kinaliligtaan naman ninyo yung mas mahalaga. Yung mas mahalagang dapat gawin ng isang anak ng Diyos. Yung magmahal sa kapwa at magmahal sa kanyang kapatid sa church. Kasi, napaka konkreto ng sinasabi ng Diyos natin na pwede kang maging hipokrito, pwede kang magpakita ng anumang hallelujah, magkandalawit yung lalamunan mo. Talaga naman. Lahat ng klase mo. Talaga naman. O kaya na lahat ng types ng pagbibigay mo. Talaga naman. Types ko eto. Kahit patago mo pa yan, pag ganun pa yan. Did you know, in 1 Corinthians chapter 13, ang sabi doon, pagkaroon ka naman ng pananampalataya na pwedeng maglipat ng bundok, pagkaroon ka man ng pananalita ng katulad sa mga anghel, kung wala namang pag-ibig, ay wala naman. Magbigay ka man ng magbigay, maski sunugin mo pa yung katawan mo sa pagbibigay sa mahihirap, kung walang pag-ibig, ay wala rin. Kaya napakarami pong mapupunta sa impyerno na walang kamalay-malay na sila ay mapupunta sa impyerno. No wonder, ang sabi ng Biblia, there shall be gnashing of teeth. There shall be gnashing and weeping doon. Gnashing yung nanggagalit sa Diyos. Nagngangalit. Sapagkat ang akala nila sila ay pupunta sa langit dahil sa magagandang ginagawa nila para sa Diyos. At nililinis nila yung kanilang sarili. Every Sunday pupunta sa church. Hallelujah. Talaga namang magka-tithes to ka, bibigay and everything like that. And then pagkatapos, worry! 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 Hindi alam ang salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong, Pastor, ganoon pala, ang titignan pala ni Lord, doon pa sa judgment, ay yung mga ginawang mabuti sa kapwa. Ay di ang ibig sabihin, hindi by faith, kundi by works. Okay, then di ba? Kasi lahat ng sinabi dito, nagbigay sa mahirap, nagpakain, so by works. So kung by works, pwedeng kahit sino maligtas. Kahit di kilala si Jesus Christ, so by works nang sinabi. Amen? Kaya tignan natin, siyasatin natin yung salita ng Diyos kung talaga bang ganun ang sinasabi. Hindi po ganun. Nakaligtaan natin ang sabi rito, ang sabi po dito, makinig kayo mabuti ha. Then the king will say to those on his right, come you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Ang sunod, verse 3, for I was, so bago yung for I was, meron munang nauna. Ano yung nauna doon? Ang sabi rito, then the king will say to those on his right, come, you are blessed by my Father. So bago pa siya gumawa ng mga magandang bagay sa kapwa, ang sabi niya, you have been blessed by my Father. Nang galing yung paggawa niya ng mabuti, galing dun sa Ama. Amen? Bukod doon, hindi lang yun ang sabi nga ron, blessed by my Father, take your inheritance. Kung titignan niyo po yung salitang inheritance, ano po ang ibig sabihin nun? Sa Tagalog, inheritance. Mana. Yung tumatanggap ng mana, sino yun? Siya yung tagapagmana. No? So, ang sabi nun, you are, take your inheritance before the foundation of the world. So, bago pa man gawin ng Diyos yung mundo, ang sabi nga nun, yung mga nasa right niya, tagapagmana na sila ng kaharian ng Diyos. Why? Sapagkat kung tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos, ibig sabihin, anak ka ng Diyos. So bago pa dumating yung judgment, bago ka pa isilang, bago pa gawin yung mundo, you are already blessed and you have already been chosen by God to be His Son. Hello? Malinaw po ba yan? Ano ibig ko pong sabihin nun? Bago po magawa ng tao yung pagbibigay o pag-aaruga sa mahihirap, tukay, and everything like that, lahat ng mga gawang yun, magiging kaaya-aya lang yun sa Diyos
kung ang taong gagawa nun ay yung mga taong before the foundation of the world, God had chosen him, o yung mga taong kumilala kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya sabi niya, take your inheritance. Ang sabi po sa Romans chapter 8:17, you are an heir, co-heir with Christ. Ikaw ay tagapagmana, katulad ni Kristo. Kapag ka ikaw ay tinakdang anak ng Diyos, kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas mo, in your heart, sincerely, hindi po yung sumama kayo dito sa born again at born again, hindi po. Pag pumasok kayo sa kwarto ninyo, nag-repent kayo sa kasalanan ninyo, kinilala niyo si Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior, umiyak kayo sa Kanya, gusto ko kayo makilala, Panginoon, gusto kitang ilagay sa puso ko, ikaw ang manahan sa puso ko, umiyak ka nang umiyak doon, at nag-repent ka sa kasalanan mo. Sabi ng Biblia, if you seek me with all your heart, then you will find me. Then by faith, kahit ano pang kasalanan mo, kaya ikaw pa si Hitler, kaya ikaw pa yung pinakamasamang tao, kapag lumapit ka kay Kristo, lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Kanya, pagbibigay sa iyo ng Diyos ang kapatawaran at ang dinig mo na ikaw ay anak ng Diyos at sundin mo ang inuutos ng salita ng Diyos and then live by faith na ikaw ay anak ng Diyos. So, magiging kaaya-aya lang yung paggawa mo ng mabuti kung ikaw ay anak ng Diyos. Hello? Hindi po, mabuti hindi po ang lahat ng gumagawa ng mabuti ay kinasisiyahan ng Diyos. Sabi po sa Isaiah, ang mabuting gawa ko ng tao makasalanan ay katulad ng isang maruming basahan sa harap ng Diyos. It is like a filthy rags in His face. So kung hindi ka anak ng Diyos at gumagawa ka ng mabuti and everything like that sa mga tawang gawa mo and everything, lahat ng yun ay baliwala sa Diyos. Lahat ng yun ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Why? Sapagkat ang sabi po sa Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. So kung lahat po ay nagkasala sa harapan ng Diyos, amen? All have sinned and fall short of the glory of God. Sabi nga na. So, wala kang katwiran sa harapan ng Diyos. Kung ano man ang gawin mong mabuti sa harapan ng Diyos, lahat ng iyong baliwala. Sapagkat ikaw ay makasalanan. Ikaw ay tatanggap ng kaparusahan doon sa impyerno. Paano mawala ito? Paano mawala ang sumpang ito ng kamatayan? O kaya kahit anong ginagawa mong mabuti, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Paano mawala ito? Sabi sa 2 Timothy 2:5, ang 2 Corinthians chapter 5 verse 21, he who had no sin have sinned so that we may gain the righteousness of God. Sino yun? Si Jesus Christ lang. Si Jesus Christ lang yung pwede na magsabi sa Diyos Ama na itong taong ito tinanggap ako bilang kanyang Panginoon tagapagligtas at yung kanyang mga kasalanan ay binayaran ko sa krus. At ngayon, Ama, kahit anong sama ng taong ito sa harapan mo, kahit galit na galit ka sa kanya dahil sa kasalanan niya, binayaran ko na ang kasalanan niya dun sa krus. And then sabi ng God the Father, you have gained righteousness not because of you, but because of my Son, Jesus Christ. Kapagkat wala pong nakarating sa pamantayan ng Diyos. Sa tuwing ikaw ay magkakasala, nakaharang si Jesus Christ sa God the Father. Father, I have paid his sin or her sin. Father, I have paid her sin. His sin. Pag hindi ka na nagkasala, ano ibig sabihin nun? Ganun lang. Kung gaganin, I home na yun. So walang sino man na tao na hindi nagkakasala, kahit yung mga born again Christian na genuine, kahit yung pinakamalapit pa sa Diyos. Lahat ng tao ay nagkakasala. Ang sabi po sa 1 John, kapag sinabi mo na ikaw hindi nagkakasala, sabi nga doon, sinungaling ka, hindi ka tunay na born again Christian. Sapagkat walang taong hindi nagkakasala, lahat ay nagkakasala. Ngayon, may katwiran ka lang sa Diyos Ama dahil tinanggap mo si Kristo sa puso mo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. At sa tuwing gagawa ka ng kasalanan, sa tuwing hihingi ka ng tawad, sabihin ni Jesus, Father, Father, don't crush him. Father, I have paid his sin. I have paid it on the cross. At yung penalty ng kasalanan ng tao, yung penalty ng kasalanan ng tao, binayaran lahat ni Jesus Christ. Walang labis, walang kulang. Sapat ang ginawa ng Diyos
Sapat ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang pinakamalalim, ang pinakatatago-tago mong kasalanan na ikaw ang nakakaalam lang. Walang iba nakakaalam. Ikaw lang at ang Diyos. Kahit ano pa man yun. Marami tayong kasalanan na pwede nating sabihin kahit sa mga kaibigan natin na nakakaalam na mahal natin sa buhay. Pero meron tayong mga kasalanan na tayo lang ang nakakaalam dahil nahihiya tayong sabihin kahit sa pinakamamahal natin. Sabihin ko sa inyo, kahit yun pa na ayaw mo nang maalala ang kasalanan. Kapag nilapit mo kay Jesus Christ at humingi ka ng tawad, I will tell you frankly, God is so gracious to forgive you and cleanse you from all your sins and unrighteousness. Then walk before God. Then walk before God. Then worship the God of the Bible. Ang sabi ng Biblia, for there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kapag sinabi ni Satanas, naalala mo ba yung mga kasalanan mo? Ang sabi mo sa kanya, binayaran lahat ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng kasalanan ko. Ngayon, Satan, ipaalala ko sa'yo, ang future mo sa impyerno ka pupunta. Do you know that, Satan? I'm going to heaven because I have repented for my sin and Jesus Christ paid for my sin. But you, Satan, your future is in heaven. So yung ating mabubuting gawa, magkakaroon lang ito ng katwiran kapag tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Now, sa ating pong mga nakakilala kay Jesus Christ as ating Lord and Savior, paalala po ito. Ang pagiging Kristiyano po, hindi po hallelujah. Hindi po glory, hindi po hallelujah. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay, sabi ni James. Magpapakita po ako sa inyo ng mga verses na kung saan pinapahalagahan ng Diyos ang pagbibigay sa mahihirap simula pa nung una hanggang ngayon. Sige po, Sir Mari. Hindi na pala. Matthew chapter. Ay, sir, pwede ba sa Old Testament muna? Proverbs 19:17. Ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Sino daw magbabayad ng ginawa mo ng mabuti sa iyong kapatid? Sino raw? Kung hindi ka man mabayaran ng kapatid mo na iyong pinahirap, ang magbabayad sa iyo ay ang Diyos. Sige, Sister Mary. Sapagkat hindi mawawala ng dukha sa lupain kailanman. So kahit saan daw merong mahirap, kahit saan merong nangangailangan. Amen? Kaya aking iniutos sa iyo na aking sinasabi, bubukhin mo nga ang iyong kamay sa iyong kapatid sa nagkakailangan sa iyo at sa dukha mo sa iyong lupain. Ibig sabihin, tulungan daw yung mahihirap. Sige, next. Hirap. Proverbs 14:31. Siyang pumipighati sa dukha ay umahamak sa mailalang siyang pumipighati sa dukha ay umahamak sa mailalang sa kanya. Ngunit siyang naawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. Ang hirap, no? Sabihin, kapag meron tayong heart sa mahihirap, ang sabi ganun, humahamak daw tayo sa Diyos. No? Kapag wala tayong pagtingin sa mahihirap o dun sa mga nangangailangan, akala natin gano'n lang. Pero hindi. Hinahamak daw natin yung Diyos. At kung naaawa naman tayo at nagbibigay tayo sa mga nangangailangan, pinaparangalan daw natin ng Diyos. Sige. Proverbs 22:9. Ang may magandang loob na mata ay pagpapalain sapagkat nagbibigay ng kanyang tinapay sa dukha. Next. Napakarami po niyan. Kung babasahin niyo po lahat ng verses na tungkol po sa pagbibigay sa mahihirap o sa mga nangangailangan, mawawasak yung mata niyo ng kababasa sa dami. Kinuha ko lang po yung iba.
Proverbs 28:27. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasala, ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Hello? Hello? Basahin ulit natin. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasala, ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sa born again naman, hindi naman sumpa. Hindi naman, wala naman sumpa. Kung hindi, yung blessing ay naiimpit ninyo. Sabihin, pag nagbigay ka sa dukha, hindi ka masasala. Give, and it shall be given back to you. And that, good measure, press down together, shake and give, and come back to you. Let it down. Next. Sagipin mo ang dukha at mapagkailangan. Ligtas niyo sila sa masasama. Next. Ito na, sa Matthew. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong talikdan ang ibig humiram sa iyo. Ulitin natin. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong talikdan ang ibig humiram sa iyo. Sa mga susunod na series ng pag-aaralan natin, papag-aaralan naman natin kung kailan tayo dapat magpahiram, kailan dapat tayo magbigay, kailan dapat tayo hindi magbigay, sa mga bagay na iyon. Pero ngayon, ang dapat niyo munang malaman ay kailangan natin yung maunawaan na dapat tayo magbigay sa mga nangangailangan. Hawakan ng bibig. Hawakan ng bibig. May bibig. Yan. Ito tayo tapos. Pero ay gawa ang bibig dito. Ha? Sige. Next. Lucas 6:38. Magbigay kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Ito na yung sinabi ko, mabuting sukat, siniksik, niliglig at umaapaw sapagkat ang panukat na iyong pinangsukat ay siya ring panukat ng gagamitin sa inyo. Kung ano yung binigay mo, siyang babalik sa iyo. Sabi pa nga, magbigay kayo at ito ibibigay sa inyo, mabuting sukat, siniksik, niliglig at umaapaw. Pag nagbigay ka. Amen? Next. Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at magbahagi kayo sa mga kahabag-habag. Gumawa kayo ng mga kalupi na hindi naluluma. Paglaga kayo sa makalangit na kayamanang hindi nauubos, doon ay walang makakalapit na magnanakaw o tanga na sumisira. Ito ay sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong mga puso. Where your treasure is, there your heart is. Next. Wala na? Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang sa bawat isang umiibig, ang kanilang kapanganakan ay mula sa Diyos at nakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Mahal tayo ng kapwa. Pag sinabi mo raw na mahal mo ang Diyos, pero hindi ka nagmamahal sa kapwa mo, o nagmamahal sa kapatid mo, sabi ganon, you're a malayan. You're a malayan. Ang ikalawang utos nito ay ibigin mo ang iyong kapwa tulad sa iyong sarili. Walang ibang utos na higit na dakila pa sa mga ito. Mamaya, may sabi na. Sige, next. Ang dalisay at walang dungis na relihiyon sa harapan ng Diyos Ama ay ang pagdalaw sa mga ulila at sa mga babaeng balo sa kanilang paghihirap. Ito ay upang maingatan ang kanyang sarili na hindi mabahira ng sanlibutan. Kanikay mabuti. Maganda ito. Alam niyo po ba na yung sinasabi nating religion o yung samahan ng mga mananampalataya kung ano, pinaka-dakila sa Diyos? Alam niyo ba yung gathering lang na ganito? Hallelujah, praise the Lord. Hindi.
ang sabi ng Biblia, ang pinakasiyahan ng Diyos, ang dalisay at walang dungis na relihiyon o sama-sama sa harapan ng Diyos Ama ay ang pagdalaw sa mga ulila at sa mga babaeng balog. Yung pagkalinga sa mga nangangailangan. So akala ng marami yung pagpunta sa church ang higit na kinalulugdan ng Diyos. Kung ang pagpunta natin sa church at pagpapalago ng ating spiritual life ay yun lang yung ating hawak upang tayo makarating sa langit, ang sabi ni James, tignan ko yung pananampalataya mong may gawa. At ang example niya doon sa James ay hindi yung ginagawa mo sa loob ng church. Buksan natin. Dahil lang ha. Nanin nyo ha. Sa James. Mahaba na ba ako? Ha? Kaya pa? Kaya pa ba? Kung hindi nyo kaya, bibigyan ko kayo ng langis ng galing sa talangka. Ang ba yan sa James? Ang sabi dito, chapter 2, verse 14. Chapter 2, verse 14. What good is it, my brother? Verse 14 po. James chapter 2, verse 14. Sige po. Hi. May tuloy. Santiago po. Pakitulungan po si Ate Flor. Anong page po sa green? Anong page sa kulay green? Sa James chapter 2. Sige po. Para makabasa yung iba.